dear beloved, Boss Mike, Cervera! Tech billionaire Elon Musk sa digital initiative ng Marcos administration. Nirepost kasi ni Musk ang news article tungkol sa pag-donate ni PBBM ng Starlink Internet Kits sa mga estudyante sa Marawi City. Diyos ko, mga kababayan ko. Oo. Yan na nga bang sinasabi ko, napapansin na si Pangulo sa kabutihan nito sa mga kababayan natin. Sa amang dulo kayo ng Pilipinas naroon. Ano? Ha? Grabe. Mr. President, wag mo naman masyadong galingan. Kasi masyado din nilang ginagalingang siraan ka. Diba? Kung si Pangulong Bongbong Marcos ginagalingan ang serbisyo sa ating mamayang Pilipino, si Buday naman ginagalingan nila na nasiraan siya. Iba, no? Ibang klase si Buday eh. Pero ninyo mga kababayan ko, si Pangulo ginagalingan yung serbisyo para sa ating mga Pilipino. Si Buday naman, ginagalingan, manira na manira, dumadayo pa mga kababayan. Pandayo yung katangahan, no? Dumadayo para manira, pero hindi niya alam pandayo siya sa katangahan at kabubuhan niya. Di ba, mga kababayan? So ano pang gusto nyo kay Pangulo? Aber, ayan na, mismong si Elon Musk, mga kababayan, shinare itong post, nako, ng isang kilalang news agency sa Pilipinas. Tuloy! Layunin nitong i-boost ang digital access ng mga estudyante at guro habang nag-aaral. Ang Starlink ay subsidiary ng SpaceX na pag-aari ng world's richest man. Nag-inspeksyon din si Ito pa mga kababayan ko. Ang pinagkalooban ni Pangulong Bongbong Marcos neto ay ang mga kabataan, estudyante na nasa Marawi. Baka akala nyo internet lang ang pinagkaloob ni Pangulo. Hindi ho. Ospital, paaralan at marami pang iba. Opo, yan po si Pangulo. Kung si Digong winasak ito, mga kababayan, si Pangulong Bongbong binubuo yung mga winasak na yan. Saan kayo nakakita niyan? Winasak ng nakarang administrasyon, binubuo ni Pangulong Bongbong. Mr. President, isang saludo po sa inyo. Tuloy! Marcos sa ibang pasilidad sa Marawi na patuloy na bumabangon matapos atakihin ng Maute militants noong 2017. Bumilib si Tech. Kita nyo mga kababayan ko yan. Nakipaggera sila dyan. Napakatagal niyan. Talagang sabi nga ng iba'y sinadya ni Digong yan. Biruin nyo, iilan lang yung kanilang mga kalaban dyan. Pero, bakit tumagal na ganun at para bang mas marami pang mga sundalo ang nasawi dyan? Natandaan nyo po ba yon? Na napakaraming sundalo natin ang mga nasawi dyan? Yan, kagagawan ni Digong. Yan yung dapat alalahanin nyo. Wala nang iba dahil wala namang ginawang mabuti si Digong para sa ating mga Pilipino. Tapos gusto nyo, si Buday ang susunod na Pangulo. Kinang-inang yan. Paano nyo isusunod yan mga kababayan? Kung ang ginagawa niyan, ultimo bansa sinisiraan. Pro-Philippines ka ba tulad ni Pangulo? Sabi nga ni Atty. Claire Castro, o ikaw ay hindi marunong magmahal sa iyong sariling sinilangan. Malupit. Sige, eto na. Eto pa mga kababayan ko, bukod pa dyan, meron pa. Pasok! Disenyo ng 4PH ang basketball court, swimming pool at materials recovery facility. Patunay na ang bagong Pilipinas ay may puso sa kalikasan at sa pisikal na kalusugan ng mamamayan. Kita nyo po mga kababayan? Ayan mga kababayan ulitin lang natin para bigyan natin ng reaksyon kung ano yung mga kasama sa prioridad ng Pangulo at Administrasyong Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Kasama sa disenyo ng 4PH ang basketball court, swimming pool at materials recovery facility. Kita nyo mga kababayan, malupit talaga, no? Meron ng laruan yung ating mga kababayan na titira sa mga pabahay ni Pangulo.
Mga kababayan, pati healthcare, mga kababayan, meron na rin. Malamang po yan meron na ho silang daycare dyan, mga kababayan. Siyang ka pa, kumpletos Ricardos, hindi ho tulad ng pabahay nung nakarang administrasyon. Ano po? Abay, wala hong pintuan, wala hong bintana, walang kisame, walang inidor, walang CR. Diyos ko po, walang tiles. Hanggang sa nilamon na lang ho ng mga damo. Di po ba? Yun po yung proyekto ng nakaraang administrasyon ni Digong. Pero mga kababayan ko, Oo. May nagchat-chat sa akin, si Kitty Duterte. Gagalit yata kanina nga pinalo ako ni Edo Manzano. Ngayon naman si Kitty Duterte, ewan ko ba. So yan mga kababayan Ito, balikan natin. At Materials Recovery Facility. Patunay na ang bagong Pilipinas ay may puso sa kalikasan. May puso sa kalikasan. Bakit si Sara din naman? Di ba? Nagtanim din naman ng isang puno yan. I-considera na nyo na yung pagtatanim niya ng isang puno. Pagbigyan nyo na si Sara. Lang yan kita nyo. Yan, si Mr. President. At sa tulong ng kanyang unang ginang na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Mga kababayan ko, si First Lady. Ibang klase, no? Dapat ganyan na mag-asawa, nagtutulungan si Digong kasi walang asawa. Kasi marami sila. Lang yan na yan, Sarap ng cherry dito, no? Napakatamis, mga kababayan ko. Ito. Ayan nyo. Kasama sa disenyo ng 4PH ang basketball court, swimming pool at materials recovery facility. Patunay na ang bagong Pilipinas ay may puso sa kalikasan at sa pisikal na kalusugan ng mamamayan. At pisikal na kalusugan ng mamamayang Pilipino, mahalaga po kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Ayaw niya po mga kababayan na nagkakasakit tayo at namomroblema sa mga bayarin, sa mga pagpapagamot, at higit sa lahat mga kababayan ko, yung po bang nagmamakaawa tayo sa kung kani-kanino para makahingi ng tulong. Ibang klase, no? Mga kababayan. Si Buday ninyo, ano kaya may pagmamalaki nun? Mga kababayan, paki-explain naman, baka may pagmamalaki si Buday, latag nyo na. Kasi puro ganito lang ang ginagawa niya, spots ng Pilipinas. So iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako sa Tacloban daw, San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Bubo. Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? Ina mo. 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Ang talino. Yun ang modernization. Ang Yun talino ang nito infrastructure. tayo. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge. Kung meron mang 100 kilometers na bridge sa China, pumunta ka ng China. Okay, pero dito sa Pilipinas, San Juanico Bridge ang pupuntahan mo, hindi China. Hey! Grabe to si Buday, viral na naman ito sa katangahan. Mga kababayan ko, hindi ba kayo nahihiya dyan? Sa tuwing inyong pinaglalaban o pinagtatanggol itong si Buday ninyo, mga kababayan ko, abay marami na katulad ko ang tumutulig siya at itinatama kung anong pananaw, kung anong maling pananaw meron siya, mga kababayan ko. Di ba? Matindi. Di ba? Doon ka na lang daw sa China. Tuloy. Ito, mga kababayan. Bigyan nga natin ulito ng reaksyon. Maganda to sige, tuloy. Mga tourist spots ng Pilipinas. So iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako sa Tacloban daw, San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano? Kita nyo, mga kababayan, talagang pinanggigilan yung sobrang irritable daw siya, mga kababayan. Grabe, no? Pinagtripan mo yung San Juanico Bridge at talagang nairita ka pa. Hindi ka na nahiya.
Diba? Na dapat pinagmamalaki mo ang sariling atin pero nandiyan ka sa ibang bansa para siraan, pintasan. At talaga naman pinapakita mo yung iyong pagkataong napakasama, mga kababayan, no? Sama. Sama talaga ng ugali. Tignan niyo mga kababayan, talagang irritable daw siya eh. Talagang gigil na gigil eh. Kulang na lang mga kababayan. Sabunutan niya si Speaker Martin Romualdez at ingud-ngud niya eh. Tuloy. San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun daw ang tourist spot nga naman. Bakit hindi ba pwedeng maging tourist spot yung nasa Pilipinas na San Juanico Bridge at maging tourist spot din yung nasa China na kanilang pinagmamalaki rin, ano po mga kababayan? Hoy, Argo. Idol mo nagwawala, oh. Tuloy. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Yo. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge. Kung meron mang 100 kilometers na bridge sa China, pumunta ka ng China. Okay, pero dito sa Pilipinas, okay, San Juanico Bridge ang pupuntahan mo. Correct, mga kababayan. San Juanico Bridge ang pupuntahan mo. Kapag nasa Pilipinas ka, pag nasa China ka, pumunta ka doon. Sa 100 kilometer na sinasabi mo. Kinang-ina tong idol ni Argo eh. Ay, Argo, kinang-ina tong idol mo ha. Sinisiraan nyo sariling atin ha. Bakit ganyan yung pag-ugali niyan? Di ba? Ayan, mga kababayan, siguro naman. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa etong mga ginagawa ni Buday dahil yung kanyang emosyon at nararamdaman sa pamimintas at paninira dinadaan. Yung kanyang mga gustong mangyari, kulang na lang mga kababayan, saktan niya personal itong mga taong kinaiinisan niya, dinadaan niya na lang sa pangungutya, pamimintas at paninira, maging ang tulay pinagtitripan na. No, di po ba? Yung po si Buday yung kanyang emosyon hindi mapigilan Hindi po ba pwede na kailangan kalmado lang lagi? Parang si Pangulong Bongbong Marcos lang, Hindi nyo makakitaan ng galit, ngit-ngit at inggit sa kapwa Samantalang sinabi na nga ni Buday, gumaganong-ganon na parang sinto-sinto Di ba? Nasa akin na lahat. Panalo ako. Gumaganong-ganon mga kababayan ko. Maaatim nyo po ba na ganon ng klase ng magiging presidente na makikita natin lagi sa palasyo ng Malacanang, mga kababayan ko? Yung bang gaganon, nasa akin na lahat. Panalo ako. Alastik tong idol ni Argo ewan ko ba? Sige, talo na. Alam mo, nagsisisi na yung ilang kasama mo, Argo, Nagsisisi na kung paano kami minumura noon ng kung ano-ano hindi namin ginagantihan. Our beloved Boss Mike Severa.